Blessed day to everyone. Yung araw po ay eto, harvest tayo na naman natin. Siguro ay aabot ng mga 6 na puno lang ito po. Ready for harvest na talaga. Hindi na po talaga mapipigilan. At ito rin po mga ka-agree. Papakita natin sa inyo mamaya kung paano yan puputulin sa puno. And so dito, mayroon na rin tayo dito na yung natag nating 1 linggo pa. Pero talagang pwede na po ito. Kasi hindi naman pwedeng hindi. Kasi nga time na talaga. Kaya na rin po dito sa kabila. Dito sa dulo banda. Ito po ay ready for harvest na rin. Siguro mga 6 or 7. Yung kaya lang natin ngayong araw. Pag hindi kaya, relax kasi tamaan na naman tayo ng sakit-sakit pag sobra yung labor natin. Ito po, harvestin na po talaga yan. Kasi ito ay tamang-tama na po sa age niya. And even this one here, ito po, nakita natin talagang tama na po yung kanyang gulang. Pero ito, isa dito, nag-iisipan ko pa kung harvestin o next week na. Kasi sabi ko baka sobrahan ito sa next week. Pero tingin ko alanganin talaga kasi nga medyo may ano pa talaga eh. Hindi natin nalagyan ng date pero kasi sa tsura pa lang. Pwede na rin pag gugustuhin. Yun, kung gugustuhin, pwede may tubig oh. Pero sa tingin ko kasi ang kulang siya sa number of days pa. May ano pa, may mga kanto-kanto pa yung bunga. Kahit 1 linggo mula ngayon hindi pa yan ma-over. Dito sa dulo naubos na yata natin dito yung pwede. Yung iba dito palabas na naman yung mga bunga nila, puso nila. So ito. So yan muna yung concentration natin ngayong araw. Kasi gumanda yung panahon, talagang hindi tayo makakapag-hire ng sled siguro ngayon. Ito ay gagawin nating i-hauling via motorcycle. Pakunti-kunti lang yung dala kasi mahirap pa yung daan, hindi masyadong dry. Marami ng lubak. So delikado pag na madisgrasya tayo. Kasi sayang po yung 500 na i-labor mo sa sled, sa karosa. Kung kaya ko naman, ako na lang. Gagastos na lang ako ng wala pang ang 1 litrong gasolina, maubos mo na. Ako na lang para yung labor sa akin na lang napunta kasi hindi naman masyadong marami yung magiging harvest natin ngayong araw. Sige po.
Kailangan po tayo gamit ng kutsilyo. Pati tayo flash po natin para na hindi po kayo maboring sa kakapanood. Matagal-tagal yun. Time-lapse na lang natin. Sige po. Mga kalakatan, mga kaparm, ngayong araw po ay yan na nga po. So yung gagawin natin ay hayaan naman muna natin yan mga 30 to 1 hour dito, minutes to 1 hour para po makapagtagas yung kanyang katas, para po mabawasan yung magiging mancha-mancha sa kanyang itsura mga ka-agree. At mamaya po ay papasok na yan dito sa sako, pero lagyan ng mga layers ng dahon sa loob para hindi po masira yung kanyang beauty, para pagdating po sa market ay fresh na fresh pa rin yung itsura at saka hindi rin mabugbog sa pagbiyahe. Dapat kasi talagang maingat tayo, pati yung mga parts ng motor natin na kung saan nakakarga po siya ay mayroon siyang mga karton para po hindi talaga masisira yung beauty ng ating lakatan. So yun, maraming salamat, yun po. Tuntungan na lang natin mamaya ng video na nakasako na po yan, kasi hihintayin pa natin makapagpatagas yun ng kanyang mga katas, mga kalakatan ka-agree. Yun mga kalakatan, mga ka-agree, naisako na natin, yun na po sila. So yung gagawin natin, hakutin ko na naman ito pa isa-isa ng sako hanggang doon sa kabila sa mga 100 meters mula dito. Pero kung hindi makaya ng motor kung pumunta sa ilalim, mga 200 meters po yung ano ko, lalakarin ko mula dito. Wala naman siguro mga 150, sabihin natin 150 mula dito. Ano yan, karga-karga ko lang yan, siguro sa mga 30 kilos yan, o sobra naman 30 to 35 kilos bawat sako yan. Sana nga yung bigat lang naman yung hanap natin dyan, pero puro po pakyat doon mga ka-agree. So maraming salamat po,
Sana po ay nakapagbigay tayo ng encouragement na naman po. Yan talaga yung buhay sa paglalakatan. Sa umpisa, puro hirap, puro pasakit, puro sakit ng ulo, puro sakit ng katawan. Pero pag nag-umpisa na po tayo sa harvesting, medyo mabigat pa rin, pero may ano na, talagang masaya na tayo kasi nga may harvest na, hindi may income na tayo mga ka-agri. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Agritech Mix TV here. Thanks for watching. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.